Paano gumawa ng video account online? Isang paalala nga lang pala, kung sino yung gagawa ng video account, dapat siya lang yung hawak nun. Mula sa username, password ng account, sa roaming SIM or sa SIM card, pati dun sa ATM. Kung sino yung may-ari ng account, siya lang dapat yung may hawak. Marami kasi sa OFW, gagawa ng sariling bank account, tapos iiwan lahat dun sa family sa Pinas. Actually, mali kasi yung ganung sistema kasi once na magka-problema yung bank account na yun, ang tanging hahanapin kasi nung bangko is kung sino yung may-ari ng account, kung kanino na nakapangalan. Ngayon, kunwari, yung family mo sa Pinas yung may hawak ng account mo. Pag pumunta sila ng branch, hindi sila masyadong asikasuhin kasi hindi naman sila may-ari ng account eh. Kaya mas maganda, ikaw gagawa ka ng sarili mong video account, tapos yung family mo sa Pinas, pwede din nilang sundin yung video na to. Tapos sa pangalan naman nila ilalagay nila sa paggawa ng account nila. Tapos yung ATM, kanya-kanya kayo. So ang gagawin kasi natin, yung mga sasahurin mo sa, let's say sa Saudi, sa abroad, ipapadala mo dito sa video account mo. Tapos at saka ka magpapadala sa family mo sa Pinas, yung video account naman nila. Okay, kung gusto mo ng pareho kayo may access, mas maganda, pumunta kayo pareho, mag-asawa, dun sa BDO branch, tapos magre-request kayo ng joint account. Yun yung tamang account kung gusto mo na pareho kayo may access. Okay, so tuloy na natin. Sa paggawa ng account, ito yung dalawang app yung kailangan natin. Yung BDO online app at saka yung Teams app. Pagbukas mo ng BDO app, itap natin dito yung apply now. Hanapin nyo lang to. Sa loob ng savings tab, hanapin nyo is yung ATM savings, then tap nyo na yung open an account. Ini-inform ka lang niya sa pag-secure ng sarili mong bank account. Mas maganda basahin mo at intindihin kung ano yung mga nakasulat dito. Pag okay na, itap natin yung okay ay understand. Tinatanong ka dito kung meron ka ng video account. Kung wala pa, tap natin yung no. Okay, dito tayo sa enter your mobile number. Pwede natin gamitin yung mga Philippine numbers o kaya international numbers. I-double check mo na lang sa country code kung nandyan yung bansa kung nasaan ka man ngayon. Personally, mas gusto ko ginagamit yung Philippine mobile number. Kasi pagdating natin sa abroad, may signal din naman yan. Tapos yung mga OTP, papasok pa rin. Tapos dito naman yung personal email address natin. Make sure lang na ingatan natin yung mobile number at saka yung email address natin para hindi tayo mawala ng access sa video account natin. Once na na-deactivate yung mobile number natin, okay, nagpalit tayo ng email address, kailangan natin puntahan sa video branch para mapalitan yung or ma-update natin yung mobile number and email address natin na to. Pag okay na, itap lang natin yung start application. May ma-receive lang tayo na OTP, enter natin dito, then tap natin yung submit. Check lang natin yung dalawang box doon, then tap natin yung next. Pili lang tayo ng Philippine Valid ID, tapos itap natin yung next. Ito yung mga available na valid ID na pwede natin gamitin. I-swipe up mo lang para makita mo pa iba. Tapos, itap na natin yung next doon sa kaninang picture. Personal info. So, ilagay mo na yung first name, middle name, last name, suffix, date of birth mo, then gender. Tapos, country of birth, saan ka pinanganak. Citizenship, ano yung citizenship mo? Pinoy ka ba? Civil status, single, married. Tapos, dito sa TIN number. Kung wala ka pang TIN number, pwede kang tumawag sa BIR branch o kaya puntahan mo mismo yung BIR para makapag-request ka ng bagong TIN number. Meron din online. So, itatag ko na lang dun sa comment kung ano yung video ko na yun sa paggawa ng OROS, pati yung TIN number. Next naman is enter your additional contact details. Kung meron kang landline, ilagay mo dito. Pero kung wala, iwan mo lang blanco yan. Tapos dito, home address, saan ka nakatira sa Pinas. Yun yung ilagay natin dito. Yan, so umpisan lang natin sa house number, subdivision, village, country, province, city, at saka barangay. So, kumpletuhin mo lang yan kung saan ka nakatira sa Pinas, then tap na natin yung next. Next naman is yung enter your sources of funds. Saan manggagaling yung pera na ipapasok mo sa video account mo? So, itap lang natin tong select primary source of funds. Ito yung mga pagpipilian. Bilang OFW, mas maganda piliin natin yung personal savings. Tapos, yung mga family natin sa Pinas, mas maganda piliin naman nila yung remittance. Kasi mula sa Saudi, mula sa bansa kung nasa man tayo, pwede magpapadala tayo ng pera diretso sa video account nila. So, mas maganda remittance yung pipiliin nila dito. Gross monthly income. So, dito, magkano yung total na sinasahod mo in Philippine peso. So, kunyari sumasahod ka ng real or dollars, i-convert mo muna into Philippine peso at saka mailagay kung magkano ilalabas doon. Tapos dito naman, kung meron ka pa mga sidelines,
So, itap mo yung yes kung meron, kung wala naman, itap mo na lang yung no, then itap mo na yung okay. Tapos yan, yung work mo ba is nagpo-fall under the classification of a DNFBP? Ako, no. Yung work mo ba or yung business is nagpo-process ng transaction o kaya kahit anong related sa isang online gaming industry? Sa akin is no. Tapos tinap na natin next. Tapos, are you opening this account on behalf of someone else? Nagbubukas ka ba ng account para sa ibang tao? Yan, katulad na in-explain ko sa umpisa, mas maganda kung kanino nakapangalan yung bank account, siya yung gagamit. Okay? Ikaw bilang OFW, gumawa ka na sarili mo. Yung family mo sa Pinas, bilang papadala mo ng pera mula sa ibang bansa, gawa din sila ng sarili nilang video account. Tapos, purpose of account opening, mas maganda, piliin na lang natin dito, savings. Tapos yan, piliin lang natin yung pinakamalapit na BDO branch kung saan tayo nakatira sa Pinas. So ayan, in-enter ko na lang yung city ko. Tapos, ayan, pinili ko na yung pinakamalapit sa bahay namin. Next is yung sa ATM naman. So, may tatlong pagpipilian dito. Walang pangalan na BDO ATM card, may pangalan na BDO ATM card, or hindi ka muna kukuha ng BDO ATM card. Bilang OFW, kung nasa abroad ka na, mas maganda huwag ka muna kumuha ng ATM card. Ang piliin mo dyan, no debit. Yung family natin sa Pinas, o kaya kung OFW ka na nagbabakasyon sa Pinas, kumuha ka na ng with name. Okay? Yung pangalan, yung BDO ATM card na may pangalan. Tapos yung ATM card na yan is i-deliver yata sa bahay within 3 to 5 banking days. Or 2 to 3 weeks naman kung sa province. Next naman is gagawa na tayo ng online account natin. So ito yung gagamitin natin na username and password sa pag-login sa BDO app. Next is mag-upload na tayo ng Philippine Valid ID natin. So piliin lang muna natin yung klase ng ID na gagamitin natin. Tapos depende sa klase ng ID. Ito kasi front lang, pero yung iba front, yung harap, at saka yung likod ng valid ID. Tapos yung nasa dulo naman is mag-upload tayo ng selfie kasama ang valid ID natin. Pag okay na, may summary na lang na application, double check mo yung mga information mo dito kung tama lahat. Then itap na natin yung submit. Next naman is schedule para sa video call. So dito, isa-set mo kung kailan ka libre. So mag-start yan kinabukasan. Tapos may mga oras din dyan, 9, 10, 11, 12. So ikaw na pipili kung kailan at anong oras ka available. Ito yung example natin. Ang pinili ko is kinabukasan, November 15, tapos 9:30 hanggang 9:45. Then, itap na natin next. Okay, so na-complete na natin yung registration ng BDO account natin. Bali, ang kulang na lang is yung pagpasok or pag-attend ng video call kinabukasan para magamit na natin yung BDO account. Okay, so ito yung nasa email. Kinabukasan ng umaga, 9:30 a.m. Yun yung video call. Bali, kailangan natin mag-install ng Microsoft Teams app. Tapos, ihanda lang ulit natin yung valid ID na pinakita natin o in-upload natin doon sa application natin. Andito rin yung instruction. So, bubuksan natin yung Microsoft Teams app. Tapos, magjo-join tayo ng meeting. Ito yung meeting ID. Tapos, ito naman yung passcode. Tapos, niyan is, ayun. So, bukas ng 9:30 exact. Papasok tayo sa meeting ID na to. So, huwag tayong malilate kasi 5 minutes lang hihintayin sa atin ng BDO agent para sa application natin na to. Ito yung kailangan natin na app, Microsoft Teams. Install lang natin dyan, tapos mag-login tayo. So, enter na lang natin yung meeting ID number kinabukasan, pati yung passcode para maka-enter tayo at exactly 9:30 a.m. kinabukasan. Yun kasi yung sinet kong time, pati yung date para sa KYC or Know Your Customer process.